Hello mga kaibigan ko dito sa aking mga kako elektrisyan. Dito tayo ngayon mga kasignal, mag-ayos tayo ng alternator ng Toyota Hilux. Ito po yun, ayan, 4x4 po to. So mga kasignal, ito po yung sira niya, yung alternator pulley. So tanggalin natin to. Yun, lumabas yung mga kwan dito, yung parang grasa or nilagyan man ng maaari dito. Kaya kantos ito maingay po yung alternator pulley niya. Then hindi po siya nag-charge. So ngayon ang tanggalin natin dito, tanggalin natin yung kwan dito, yung alternator. Yan. So tanggalin natin yan yung number 14, yung 10 dito, yung socket, dito nga socket sa ano to, sa water temperature socket to. Then yung ating tensioner nandoon po sa loob, yan dito. Tayo magkuha ng tensioner sa loob. Hindi kasi siya masakita dito. Yung number 14 po yun na tools ang gagamitin natin yan sa unahan yan, no. So, itong sakita yan. So ikuha lang natin yan, pihitin lang. Tapos tanggal na po yung mga dahilan mga kasignal, hindi umiikot yung sa gitna. Ito lang yung umiikot yung ano, ayan, So yan lang po ang resulta. So yan, mag-replace tayo ng alternator pulley po. Ito po yung ating alternator pulley, Toyota po to, no. So tingnan natin kung number 15 ba yun or 17. Kasi dalawa po itong klase to, saya 17mm at saka 15mm po. So let's go, tanggalin na natin. Okay, dito po tayo mga guys, mga signal, ito po yung gagamitin natin. So power tools po or impact wrench ang gagamitin natin. So yan lang. Tapos maglagay tayo ng kwan dito para hindi tayo di pa kuha tayo ating kamay. So ayan. So natanggal na siya. So tingnan natin kung pareho po sila sa number 15 or yung 17 po ating kailangan. So tingnan natin yung sa loob. Dito po yung sa gitna natin makikita kahit na hindi po ito pareho pong yung kuan sa labas dito, basta importante yung sa loob dito parehong kasing laki, no, kasing laki dito. Kasi may isa po dito medyo maliit. Tingnan natin na kung malaki ba to yung maliit. Yung isa ibang klase na alternator pulley. So parang ayan, maliit siya, maliit yung sa loob. Dito yung sa loob maliit siya. Yung dito, ayan, may pagkaibahan. So ito po yung 17 at saka ito yung 15. So maliit yung 15, no. Tingnan nyo yung kwan dito, yung butas maliit, ito malaki. So dalawa po kasing klase ito 15 at saka yung 17. So try natin kung saan po yung para ito po yung ito po yung 15 yung sa kanya, ito pareho silang maliit. Okay, so try natin ilagay. Okay. Ayan. So actually ito yung 17, okay din yun ipasok dito. Pero mas mabubuti yung sa 15 talaga gamitin. Kasi yun po kalaki yung kanyang kwan dito yung butas dito sa loob. Pareho po sila. Ayan, So ayan. So ibabalik natin. So maggamit tayo ng impact. So gamitin natin dito. I-press natin, tingnan natin kung saan ba ikot yan. So paloob siya. Dito sa loob natin. Oy. Ayan. 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 Tapos na. So balik na natin mga dol. Tingnan nyo. Kuha natin dito. Ayan. Tigas na siya. Pagbalik, ayan. Pag ganito, hindi siya iikot. Pag lagyan natin ng dito sa loob niya, ng sabad niya. So yan lang po, ibabalik natin doon sa kanyang engine. So yan ang procedure. Tanggalin natin yung number 14 dito at saka number 14 po dito sa taas, at saka dito yung kanyang main line, socket, tapos yung bracket dito. So yung size ng bagong na alternator ng
Toyota ay isa lang po yung kanyang kwan dito, yung isang sakit, isa lang po yung sakit. So yan po, ibabalik na natin. So, diyan po natin ibabalik mga kasignal. Ito lang pagbalik. Hindi kaya masyado makita dito, pero best na ipo idea kayo kung paano pag trabaho dito. So next natin to. Ibalik na natin yung mga buwan dito, no? Main line. Ito. Ibalik ito na yung main line. Tapos na po nabalik yung belt. Yan, try lang natin mamaya. Okay mga kasignal, ito na po yung ating trabaho na alternator. Ito po yun. So yan, charge na siya. Okay, number 13 yan. Okay, maraming po salamat sa pag-subaybay. Ang na-request po natin yung alternator pulley. Ito po yung kadalasan nasira ng Toyota. Pag may Toyota na sasakyan kayo, Fortuner, pickup, or yung Hilux pickup or Innova, yan po kadalasan yung alternator pulley. Yung sa Fortuner at saka yung sa pickup, dito po yan, yung bagong modelo. Dito po yan sa ilalim. Yan lang po, maraming salamat po.